Okay ka lang? Gising. Ayos ka. Miss Shen, Ayos ka. anong ginagawa mo? Manyak ka! Hindi, nagkakamali ka. Nahulog ako sa tubig ng aksidente. Iniligtas niya ako. Miss Shen, nakita ko siya. Siya ay, Apologize ka sa kanya ngayon. pasensya na. Nagkamali ako ng intindi sa'yo. Humihingi ako ng tawad. Okay lang. Dahil okay ka naman, aalis na ako. Uy, sandali. Anong pangalan mo? Ako si Liu Tianming. Para pasalamatan si Liu Tianming sa pagsagip sa kanya, personal na inimbitahan ni Shen Ruoxue siya na sumali sa kumpanya. Mabilis na pinakita ni Liu Tianming ang kanyang pambihirang talento sa disenyo. Nanalo siya ng ilang International Design Awards. At tinulungan ang kumpanya ni Shen Ruoxue sa loob lamang ng 3 taon na maging leader sa industriya ng konstruksyon. 5 beses lumaki ang market value nito. At si Liu Tianming ay naging isang bilyonaryong business tycoon. Mr. President, may sandali ka ba? Kailangan ako ng chairman. Siyempre laging libre ako. Kung tutuusin, kung wala ka, aking tagapagligtas. Hindi ako makakarating sa kinatatayuan ko ngayon. Nagtagumpay tayo dahil nagtulungan. Tingnan mo ito. Ito ang regalo ko para sa'yo para sa pagiging presidente. Regalo? Ang proyektong turismo ng Shijuhua Mountain. Malayo ka ng 3 taon at marami kang nagawa. Panahon na para umuwi ng may tagumpay. Matagal nang wala si Tianming. Sana ayos lang siya. Anong inaasahan mo? Talagang mahirap. Kasalanan nating lahat. Hindi namin siya nabigyan ng magandang simula sa buhay. Oo, yung bata sa labas. Siguradong naghirap siya ng sobra. Magandang balita! Magandang balita! Napakagandang balita! Gigibain na ang nayon natin. Ang may-ari ng malaking kumpanya mula sa syudad ay gagawing atraksyong turista ang ating lugar. Bawat pamilya ay makakakuha ng bayad. Si Liu Dashan, ang pinuno ng angkan, gusto tayong magtipon sa pasukan ng nayon para ipahayag ang balita. Talaga? Ang galing! Kung ganoon, magkakaroon tayo ng pera. Tianming, hindi na siya kailangang maghirap para kumita sa labas. Ang ating anak, makakauwi na siya sa wakas. Ano pa ang hinihintay natin? Halika, tara na. Sige. Yung pinagawa ko sa iyo, naasikaso na ba? Huwag kang mag-alala, tatay. Nasa ayos na lahat. Sa pagkakataong ito, kasama ang pinuno ng angkan, makukuha natin ang mga taga-nayon na ibenta sa atin ng mura ang kanilang lupa. Kailangan mong tiyakin na magiging maayos ito. Naiintindihan mo? Asahan mo na. Hindi ko inaasahan na kayo ay darating ng ganito kaaga. Kapwa ko mga taga-nayon, ngayon tinipon ko kayo rito dahil may magandang balita na gusto kong ibahagi sa inyo. Ang Shengxi Group ng kabisera ng probinsya ay darating para paunlarin ang ating bundok ng Siam na bulaklak sa kanluran. Para masiguro ang interes ng lahat ng kasapi ng angkan, ang pinakamayamang tao sa ating angkan, si Liu Dazhong, ay handang magbayad upang bilhin ang lahat ng lupang tirahan mula sa lahat. Kung walang tututol, maaari kayong pumunta kay Dazhong pumirma at kunin ang inyong pera. Oy, Liu Yongqiang, ano ang gusto mo? huwag mo akong tratuhin na parang magnanakaw. Nandito ako para makipag-usap sa iyo ng magandang bagay. Magandang bagay? Nakatuon ang mata ko sa lupa ng pamilya mo. 1,000 piso. Kukunin ko. 1,000 piso? Tama. May problema? Hindi pwede. Ang lupa ng pamilya namin ay katabi mismo ng lambak ng pangarap. Iyan ang pinakamahalagang lupa. Paano ito mabibili ng 1,000 piso lang? Tama!
Hindi ba halata na binabuli mo kami? Ang lupa ng pamilya namin ay katabi rin ng lambak ng bulaklak. Sa lahat ng karapatan, dapat mataas ang presyo. Kaya bakit mo binibigyan kami ng ganitong kaliit na pera? Ano ba ang pinag-aawayan ninyo? 1,000 piso ibinibigay ko na ay malaking paggalang sa kanilang pamilya. Ayon sa aking ama, dapat na lang namin itong kunin nang walang kondisyon. Huwag mo na itong isipin. Ang lupa ng pamilya namin ay nakalaan para kay Tianming. Gusto mo bang iwan ito kay Tianming? Wala yatang siyang swerte para masiyahan dito. Ikaw? Anong ibig mong sabihin? Ibebenta mo ang lupa na ito ngayon. Gusto mo man o hindi. Pinipilit mo bang ibenta? Pinipilit ko, ano? Sa baryong ito, ang gusto ko, laging ko itong nakukuha. Ikaw, inaapi mo ang isang mabuting tao. Inaapi kita, ano? Sinasabi ko sa'yo, kung hindi mo ibebenta sa akin ang lupa ngayon, babaliin ko ang mga binti mo. Anong walang kwentang tao? Duwag. Katulad ng anak niya. Huwag mong banggitin ang walang kwenta niyang anak. Sa syudad, nakikipag-away siya sa mga asong kalye para sa pagkain. Ikaw? Nakita mo si Tianming? Siyempre nakita ko. Sobrang dukha niya ngayon. Kumakain siya sa basura. Malamang, nahihiya siyang bumalik. Tianming? Lola, pirmahan mo na. Tay, Nay, umuwi na ako. Babawi ako sa lahat ng hirap na tiniis mo sa mga taong ito, at babayaran ko ng doble. Gagawin kitang tunay na ipinagmamalaki. Liu Yongqiang, ang lupa na iyon ay para sa kasal ngang anak ko. Hinding-hindi ko ito ibebenta sa iyo. Hindi ibebenta? Tandang, hinahanap mo talaga ang gulo ha? Pwede po bang dagdagan pa? Itong 1,000 piso ay kulang na kulang. 1,000 piso lang, kunin mo o huwag. Sinasabi ko sa'yo, kung magdadalawang isip ka pa, kalimutan mo na ang 1,000 piso, wala kang makukuhang kahit piso. Ikaw, Mahal. Dashan, ikaw ang pinuno ng angkan ng Liu. Paano mo matitiis na manood ka lang at hayaan si Liu Yongqiang na apihin ang mga miyembro ng angkan? ang pamilya ni Yongqiang ay nag-ambag ng malaki para sa ikabubuti ng buong angkan. Kaya gusto mong isakripisyo ang pamilya ko? Kai Cheng, 3 taon nang wala ang anak mong si Liu Tianming. Sa tingin ko, sobrang nahihiya siya para bumalik. Wala ka ng pakinabang sa lupa na iyan. Ibigay mo na lang. 1,000 piso ay sapat na para sa iyo sa 1 buwan. Malaki na iyon. Hoy, Liu Kai-cheng, huwag mong kalimutan, meron pa akong utang ng anak mo na 100,000 piso? Ang lupa mo ay akin na, Hindi na valid ang IOU mo. kaya aatras ka na? Sige, kung ganon, huwag ka nang humingi ng 1,000 piso na kompensasyon. Mga tropa, hawakan ninyo siya. Opo. Anong ginagawa ninyo? Bitawan ako. Kay Cheng, huwag kang matigas ang ulo. Hindi pipirma? Kung ganon, hindi mo na kailangan ang daliri na yan. Kung hindi ka susunod, susunugin ko ang bahay mo. Mahal, Tandang, ngayon, ang lupa mo ay akin na. Lumabas ka na. Kung hindi ka aalis, babaliin ko ang mga binti mo. Makukuha mo ang nararapat sa iyo. Karma? Gusto kong makita kung anong karma ang makukuha ko. Mga kapatid, Opo. ikaw, anong ginagawa mo? ano? Hinahanap mo to. Huwag mo akong sisihin. Kunin ang lalaking ito, pilayin siya. Tapos, magpadala ng 2 lalaki. Sunugin ang bahay nila. Opo. Anong ginagawa mo? Tulad ng walang kwenta mong anak, hindi mo alam ang kahulugan ng kamatayan. Mga tampalasan kayo. Mamamatay kayo ng miserable. May lakas ka pa para sumpain ako? Mga kapatid, suntukin siya hanggang mamatay. Ako ang mananagot. Liu Yongqiang, mamamatay kang miserable. Igil. Tianming, Tatay, nanay, Tianming,
si Tianming. Anak, bumalik si Tianming. Maligayang pag-uwi, anak. Tatay. Tatay, okay ka ba? Tatay. Ayos lang. Buti na lang bumalik ka. Tianming, Liu Yongchang, ang reckless mo pa rin. Di ba? Liu Tianming, peste kang talunan? Lakas loob mo pang bumalik? Lumaki ako sa Shijuhua Mountain. Bakit hindi ako mangahas na bumalik? Kayo itong. Nang aapi pa rin sa mga taga-nayon, binibili ng mura ang lupa nila, di ba? Liu Tianming, anong karapatan mo para makialam sa usapan namin? Ang tapang mo naman, dinala mo ang mga taong ito. Ano bang gusto mong gawin? Naghahanap ng paghihiganti? Paghihiganti. Ikaw, karapat dapat. Sinasabi ko sa'yo, ang tao na ako ngayon. Hindi mo ako pwedeng galawin. Lakas loob mo akong galitin? Gusto mo talagang mamatay, ha? Akala mo dahil umalis ka at nakita mo ang mundo, kaya mo, hamakin na lang ako? Sinasabi ko sa'yo, 3 taon na ang nakaraan. Kaya ko, durogin kita sa isang iglap at kaya ko pa rin. Palakas sa balon. Palakas sa balon ang tawag mo sa akin? Liu Tianming, o Liu Tianming, akala mo talaga tagalungsod ka? Gumagastos ng maraming pera, umupa ng magandang babae, at lahat ng mga bodyguard na ito? Hindi ka ba natatakot na mabisto? Mabisto? At mapahiya? Disgrasya ba ako? Liu Yongchang, tinatanong kita noon, ikaw at ang iyong ama, ginagamit ang inyong kapangyarihan at impluensya noong inaapi ninyo ang mga taga-nayon. Naisip mo bang ikaw ay kahihiyan? Noon, nagkarelasyon ka kay Chen Lili. Noong niloko mo ang pera at dote, naisip mo bang ikaw ay kahihiyan? Noon, inapi mo kami isang pamilyang matapat. Niloko mo ako mula sa baryo. Noong niloko mo ako mula sa aking bayan, nakaramdam ka ba ng hiya? Ikaw. Ako. Mga kabarangay, noon, sa aking pamilya, nagpakita kayo ng kabutihan. Ako, Liu Tianming, ngayon, babayaran ko kayo ng 100 na beses. Pero yung mga umapi sa amin noon, ngayon, gagantihan ko rin ng 100 na beses. Kasi mahirap ka. Mahirap. So kapag mahirap ka, dapat ka lang apihin. Sabi ko sa'yo, para sa akin. Kayo ngayon ay mga mahirap. Ibig bang sabihin, pwede na lang kayong apihin ko? So, mayaman ka na ngayon, ha? Ma, 3 taon na ang nakalipas. Pobreng hamak siya. Paano siya ngayon? Naging mayaman. Ito ang tinatawag mong mayaman. Ninakaw niya yan. Sinungaling ka, Chen Lili. Tinatanong kita, kaya ba nang magnanakaw nakawin ang bilyong piso na assets? Kaya ba nang magnanakaw maglakas loob na umuwi ng may karangalan ng hayagan? Tianming, ang perang ito. Tatay, magtiwala ka sa akin. Ang iyong anak, sa nakaraang 3 taon, bawat sentimo na kinita ko, ay tapat at marangal, malinis at matapat. tita, tito, pakiusap, maniwala kayo kay Tianming. Kasama ko siya sa lahat ng mga taon na ito. Masisiguro ko siya. Mabait na bata. Naniniwala ako. Naniniwala ako sa'yo. Mabait na anak. Hindi mo ako binigo. Bilyon ang halaga? Liu Tianming, sobra ka naman. Gawa-gawa mo lang yan. Alam mo ba kung magkano ang 10 bilyon? Akala mo nasa short drama ka, at bilyon ang halaga. Sige, ipakita mo sa amin. Tingnan namin. Isang mabuting tao tulad mo? At bilyon ang halaga? Parang 10 bilyon sa papeles ng patay. 10 bilyon? Nagbibiro ka ba? Talagang biro lang. Kumita ng 10 bilyon sa 3 taon? Kahit magnakaw sa bangko, hindi ganoon kabilis. Oy, Liu Tianming, huwag mong sabihing hindi kita binigyan ng pagkakataon. Dahil ang galing-galing mo, nandito na ang lahat ng mga taga-bayan. Ipakita mo sa amin kung ano ang kaya mo. Sinabi ko na noon, ngayon, ako si Liu Tianming, ay bumabalik upang gumanti ng kabutihan sa kabutihan at mag-ayos ng mga sama ng loob. Dahil gusto ninyo makita ang aking lakas, kaya, ayon sa gusto ninyo. Bawat isa sa mga kahon dito ay may 30 milyong piso. Total, 300 milyong piso. Naku, ang dami ng pera. Hindi naman peke, di ba? Imposible! Sino namang gagawa ng ganoon karaming peking pera? Makukulong sila! Ikaw, paano ka nagkaroon ng ganyan karaming pera? Ngayon, may tumatawag pa ba sa akin na magnanakaw? At may nagsasabi pa bang mabait akong tao? Mga kababayan, 3 taon na ang nakalipas, mapagbigay kayong nagpahiram sa amin ng pera, tinulungan ang aking pamilya, bawat sentimo na ipinahiram ninyo sa amin. Tandang-tanda ko lahat iyon. Bawat sandali, itinatago ko ang inyong kabutihan sa aking puso. Ngayon, ako si Liu Tianming, babayaran ko ang inyong kabutihan ng 100 ulit. 3 taon na ang nakalipas, nagsabuatan kayo ni Yongchang para manloko ng bigay kaya kong 180,000 piso. Ngayon, ipapabayad ko sa inyo ang bawat huling sentimo ng walang kulang kahit isa. Ang yaman mo na ngayon. Pakialam mo pa ba ang 180,000 iyon?
Ang kinuha nila sa iyo ay mahigit 1,000,000 piso. Tama iyan, ang 180,000 iyon ngayon para sa akin, wala iyon. Pero kahit gamitin ko pa ang perang iyan para pakainin ang mga aso, hindi ko iyon ibibigay sa inyong mga walang puso. Ikaw, ang perang ito na pumasok sa bahay ko akin na ito ngayon. Hindi ko ito ibabalik sa iyo. Ano ang magagawa mo? Hoy, mga tao! Nakita niyo yun, di ba? Itong batang si Liu ay nangaapi sa akin. Kailangan yung ipagtanggol ako. Nag-iinarte na naman itong babae. Walang hiya. Liu Chunfang, huwag mong isipin na sa pag-aarte mo mawawala lang ito. Sinasabi ko sa'yo, bibigyan kita ng isang araw. Mas mabuting ibalik mo ang pera. Kung hindi, haharapin mo ang mga kahihinatnan. Liu Yongchang. Ngayon? Ikaw naman. Huwag mong isipin na dahil lang may pera ka, kaya mo akong hamakin. Teritoryo ko ito. Kung dragon ka, gumapang ka. Kung tigre ka, magtago ka. Talaga? Tingnan mo to, hindi ka kumbinsido, di ba? Sasabihin ko sa'yo, Liu Tianming, 3 taon na ang nakalipas, kaya kitang papaalisin dito sa kahihiyan. Pagkalipas ng 3 taon, kaya ko pa rin papaalisin ka dito. Liu Yongchiang, sutil ka pa rin gaya ng dati. Kung gayon, gusto kong itanong, Tio Dashan, aking iginagalang na pinuno ng angkan, kapag may miyembro ng angkan na Liu na gumawa ng masama, paano siya dapat parusahan? Itong si Liu Yongchang bumili ng lupa ng angkan sa mataas na presyo. Nagbigay ng sapat na benepisyo sa parehong pamilya Chen at Liu. Napakalaking kontribusyon. Sapat upang matumbasan ang merito at kasalanan. Kaya walang parusa. Ganyan pala para maging patas. Mukhang tinatago nyo yung demolition sa baryo. Demolition? Alam na namin. Meron bang hidden agenda? Tama. Tianming, bumalik ka galing sa bayan, nakita mo na ang mundo, ikwento mo sa amin lahat. Mga kababayan, ang Shengxi Group mula sa Kabisera ay nagpasyang ilunsad ang tourism development project ng ating Shijiahua Mountain. Pagkatapos, ang lupa ng bawat pamilya kukunin para gawing tourist resort. Bawat pamilya ay makakatanggap ng malaking kabayaran. Ang ating Shijiahua Mountain ay maganda ang tanawin. Kung ma-develop ito, siguradong maraming turista ang dadayo. Pagkatapos, hindi na tayo mahirap. Galing! Ang ganda ng Shijiahua natin. Dapat noon pa ma-develop. Sabi ko na nga ba, ang pamilya ni Liu Yongchang ay bumibili ng lupa nating binibili nila ng mura para ibenta ng mahal sa Shengxi Group. Ang daya! Dinadaya mo pa ang sarili mong pamilya. Sana wala kang anak na lalaki. Hindi ko ibebenta ang lupa ko. Aatras na ako ngayon. Tama? Ako rin. Aatras na. Aatras na. Aatras na. Tumahimik kayong lahat, kayong mga magsasaka. Ano ba ang sinisigaw ninyo? Nakasulat ito sa itim at puti. Kusang loob ninyo itong pinirmahan. Dinaya ninyo kami para pumirma. Ano? Ikaw pa rin sakim sa maliit na pakinabang. Sasabihin ko sa inyo, huwag ninyong isipin na si Liu Tianming kayang ipagtanggol kayo. Sa teritoryo ko, kahit ang hari ng langit, hindi kayang tumulong sa inyo. Liu Yongchang, pagkatapos ng maraming taon, wala kang pinagbago. Tinutukso mo pa ako, ha? Liu Tianming, nakita kong yumaman ka, nagtagumpay ka, kaya sana ililigtas kita sa hiya. Pero ayaw mo. Huwag mo akong sisihin. Anong gusto mong gawin? Anong gusto kong gawin? Dinalhan mo ako ng napakagandang babae at napakaraming pera. Siyempre, pasasalamatan kita ng maayos. Liu Yongchang, binabalaan kita. Kung gagalawin mo siya, patay ka ngayon. Tingnan natin kung paano ako mamamatay. Mga lalaki, kunin niyo ang magandang babaeng ito para sa akin. Napaka-classy at napakaganda niya. Masarap siguro siya. Naghahanap ka ng gulo. Ang kapal ng mukha mong kausapin si Yongchang ng ganyan. Sa tingin ko, ikaw ang naghahanap ng gulo. Binabalaan ko kayong lahat. Ang lalaking nakatayo sa harap ninyo ay isang taong hindi ninyo kayang lapastanganin. Kung gusto ninyong lumaban, isipin ninyo ang kahihinatnan. Liu Tianming, sa villa na ito sa bundok, alam ng lahat, Yongcheng, ang nagdedesisyon. Kahit mayaman ka ngayon, sa harap ni Yongcheng, kailangan mo pa ring sumunod. Tama. Gusto mong bayaran ka namin? Kailangan mong dumaan muna kay Yongchang? Ang ganda ng suot mo. Sino bang nakakaalam kung anong lugar ka galing? Anong tinitingin-tingin mo? May mali ba sa sinabi ko? Bumalik ka kasama itong maliit na sweetheart? Hindi ka pwedeng maging mabuting tao. Hindi ako nananakit ng babae, pero hindi ang mga tulad mo. Mga babaeng madumi ang bibig. Magsalita ka pa ng isa at papasabunin ko ang bibig mo sa palikuran. Liu Tianming, bastos ka. Paano mo nagawang saktan ang nanay ko? Yongcheng, tingnan mo siya. Huwag kang mag-alala, baby. Maya-maya papaluluhin ko siya at itong babaeng ito para humingi ng tawad sa'yo. Liu Tianming.
Masyado na akong mabait sa'yo, di ba? Mukhang ngayon kung hindi ko babaliin ang mga braso at binti mo, hindi mo malalaman ang kapangyarihan ko. Gusto kong makita sa teritoryo ko anong gulo ang kaya mong gawin. Mga lalaki, hulihin ninyo siya. Gusto kong makita kung sino ang may gana. Ito ang Chairman Shen ng Shengxi Group at si President Liu. Ito Tianming ay talaga namang presidente ng Shengxi Group? Ang babaeng dala niya ay chairman? Ang Shengxi Group ang pinakamalaking conglomerate sa probinsya. Talagang nakaangat na si Tianming ngayon. Liu Tianming, ang lakas ng bibig mo. Presidente ng Shengxi Group? Bakit hindi mo na lang sabihin na ikaw ay presidente ng Estados Unidos? Ano? Di ka naniniwala. Sige, CEO ka ng Shengxi Group. Itong babaeng two-chairwoman ng Shengxi Group? Mga big shot. Tama, Liu Tianming. Siya ang pinakamahirap sa baryo natin. Kahit yumaman siya ngayon, hindi siya pwedeng maging CEO ng pinakamalaking kumpanya sa lungsod, di ba? Akala namin si Liu Tianming ang maninindigan para sa atin. Ngayon, pangarap na lang. Mananahimik na lang ba tayo? Magtitiis na lang? Ang mga bahay natin, mababaklas na? At ganito lang kaliit, ang ibibigay nilang pera? Ano ba ang magagawa natin? Si Liu Yongqiang, madalas manakit ng tao eh. Halimaw siya. Pero maganda ang mood ko ngayon. Keri lang makipaglaro sa inyo. Sa totoo lang, si bayaw ko at ang director ng demolition office ng Shengxi Group ay sobrang close. Sobrang close. Pagdating niya, ilalantad niya ang mga kasinungalingan ninyo. Talaga? Baka mabigo ka. Liu Tianming, nagpakatigas ka pa rin. Kung alam mo ang makabubuti sa'yo, paluhurin mo itong babaeng to, at humingi ng tawad sa nanay ko. Baka sakaling, mabuti ang mood ko, at makakausap ko si Yung Cheng. Napakawalan ka na. Pakawalan sila? Lily, hindi natin sila pwedeng pakawalan. Gusto kong punitin ang damit ng babaeng ito at gawin silang hindi na makapagmataas pa. Tama si tita. Hoy, Liu Tianming. 3 taon na ang nakaraan. Inagaw ko ang babae mo. 3 taon ang lumipas. Hindi ka naman magagalit kung agawin ko ang isa pa sayo? Pero hindi ako gaya ni Bao Bei Lily na nagmamahal sa babaeng ito. Kung tutuusin, isang babaeng napakaganda at marangal dapat yurakan para maging tunay na kasiya siya. Mga kapatid, sang-ayon ba kayo? Tama si Qiang. Si Qiang. Ang babaeng ito, maganda at marangal. Dapat yurakan natin. Liu Yongqiang, mamamatay ka ng kakila-kilabot. Tianming, isama mo ang asawa mo at umalis na. Ako na ang bahala sa kanila. Oo, Tianming. Mabait siyang babae. Umalis na kayong dalawa. Kayong dalawang matatanda, naglakas loob pa kayong lumabas? Hindi pa ba sapat ang palo ko? 3 taon ko nang pinapatakbo ang Shengxi Group. Nakita ko na ang lahat ng uri ng tao, pero hindi pa ako nakakita ng mga tulad ninyo, na walang batas. Liu Yongqiang, kayo lang at ang mga tao ninyo. Hindi ninyo ako magagalaw. Liu Yongqiang, alam mo ba na naghahanap ka ng kamatayan? Sige? O sige, gusto kong makita kung paano mo ako papatayin. Kapag narito na ang aking bayaw at ilalantad ang mga kasinungalingan ninyo, pipilitin ko kayong lahat luhod sa aking paanan. Uy, bayaw, nasan ka na? 5 minuto, di ba? Sige, bilisan mo. Hahayaan ko kayong mabuhay sa loob ng 5 minuto pa. Pagkatapos ng 5 minuto, ipapakita ko sa inyo kung ano ang kalupitan. Liu Tianming, nakikinig ka ba? Ito na ang huling 5 minuto. Dapat mong pahalagahan yan. Tama si Lily, Liu Tianming. Sa 5 minuto, huhubaran ko ang babaeng ito at ipapakita sa publiko. At ikaw, kasama ang tatay mo, puputulan ng mga paa at itatapon. Tianming, umalis na tayo. Liu Yongqiang ay halimaw. Kaya niyang gawin ang lahat. Tay, Aalis ka? Huli na? Binigyan kita ng pagkakataon dati. Hindi mo sinamantala. Ngayon, ang pera mo at ang babae mo, lahat ay akin. puro ka salita. Nagpapakatapang ka pa? Kung hindi ako naging mabait na gusto mong mamatay na alam kung bakit, sana matagal na kitang pinatay. Liu Tianming, binigyan ka ni Yung Cheng ng huling 5 minuto. Hindi ka ba dapat magpasalamat sa kanya? Eksakto. Sa 5 minuto, wala ka ng pagkakataon na magpasalamat. Gusto mo marinig ang thank you? Madali lang. Maya-maya, huhubaran namin ang babaeng ito, puputulin ang mga paa, at pilitin siyang sabihin ito sa lupa. Lily, baby, ano sa tingin mo? Mukhang maganda. Ang eksenang iyan ay magiging masaya. Oh, Yongqiang, tingnan mo ang perang ito. Mamaya, bigyan mo si Lily ng konti, okay? Huwag kang mag-alala. Si Lily ay nag-alaga sa akin ng maraming taon. Binigyan pa niya ako ng anak. Maya-maya, ang 30 milyong piso sa kaban na iyon ay sa iyo na lahat.
Dahil gusto ninyong lahat mangarap, sige, magpatuloy kayo sa pangarap. Ayos lang sa akin na makisabay. Tianming, ang tigas mo talaga. Pero curious ako, sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Wag mong sabihin yung babae sa tabi mo. Hindi ka naman sugar mommy ni Tianming, di ba? Inaalagaan siya, kaya pala biglang yumaman si Tianming nang magdamagan. Akala ko pa naman, siya ang nag-aalaga, naging gigolo. Tianming, ang pagiging gigolo para sa isang kagandahan, maswerte ka. Uy, ganda. Bakit di ako tingnan? Hindi man ako kasing gwapo ni Tianming, pero maganda ang katawan ko. Sa kama, i-enjoy mo talaga ko. Uy, gusto mo bang solohin siya? Hindi pwede. Lahat tayo makakalaro. Sabay-sabay. Sabay-sabay. Sige, nakikita mo, ganda? Ang mga kapatid ko rito ay interesado rin sa'yo. Mga walang hiya kayo. Liu Yongqiang, sasabihin ko sa'yo, kung hindi lang dahil kay Tianming at sa mga magulang niya, ikaw ay hindi karapat-dapat makipag-usap sa akin. Ang yabang. Gusto ko yan. Sana ganyan ka pa rin mamaya. Tianming, swerte mo talaga sa babae. Mga tropa, gusto nyo ba ng ganyang swerte? Oh, Liu Yongqiang, patay ka. Talaga? Tingnan natin kung sino ang patay. Bayaw. Bayaw, nandito ka na. Halika. Yongqiang, hindi ko ba sinabi sa'yo na ginigiba na ang baryo natin? Sinabi ko sa'yo na bilhin mo ang lupa at ipa-acquire. Kaya bakit ka pa nagkakagulo? Bayaw, wala yon. Kung hindi ka dumating para ilantad ang identity niya, pinatay ko na sana sila. Talaga? Wow, hindi ba to ang pinakamahirap sa baryo natin, Liu Tianming? Tingnan mo siya, nakaayos na parang big shot. Mukhang yumaman na siya. Ito sinuwerte siya. Kumita siya. At ang kapal ng mukha niyang sabihin na siya raw ang presidente ng Shengxi Group. At itong babae ang chairwoman ng Shengxi Group. Wow. Yongqiang, ang mga ganyang salita, kayang lokohin ang mga mangmang na taga-baryo, pati ikaw, naniwala? Fugi, di ba si Yongqiang? Gusto lang hayaang si Liu Tianming mamatay na alam ang totoo dahil sa kabaitan. Tama. Galing, Yongqiang. Ngayon, pwede ka nang mamatay na alam ang totoo. Li Fugu, sigurado ka ba na kami ay mga impostor? Anong pagdududa, Liu Tianming? Wala kang kwenta. Kahit kumita ka na ng pera ngayon, masama ka pa rin. Lolokohin mo kami. Masyado ka pang bata. Takot? Dali. Dalhin mo ang iyong mga dam na magulang at lumuhod ka sa harap ko. At itong babae, ibigay mo siya sa amin para paglaruan. Kung hindi, ibabaon kitang buhay. wala ka talagang batas. Walang batas? Tama. Dito, ako ang batas. Ako ang langit. Uy, bayaw. Tingnan mo itong babae. Sabi niya siya raw ang chairman ng Shengxi Group. Sandali. Bakit hindi mo muna tikman? Huwag kang mag-alala. Hindi ko sasabihin sa ate ko. Ang demolisyon ng Shengxi Group. Darating ang head of operations para mag-inspeksyon. Mas mabuting ayusin mo na ang gulo ngayon. Naiintindihan ko. Bayaw. Liu Tianming. Ano pa ang sasabihin mo? Manloloko ka ba sa amin? Akala mo ba mga tanga kami? Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang totoo. Ang aking bayaw at ang head of demolition ng Shengxi Group ay magkasundo na parang magnanakaw. At gusto mo pa sa harap niya, magpanggap na chairman ng Shengxi Group. Delusional ka. Li Fugui. So, ibig mong sabihin nakikipagsabuatan ka sa Shengxi Group simula pa lang? Mutual admiration ang tawag namin dito. Ang Shengxi Group ay ang nangungunang kumpanya sa buong probinsya at sa buong bansa ng Xia. Sikat din ito bilang isang malaking korporasyon. Liu Tianming. Tingnan mo nang mabuti ang sarili mo. Ano ka ba? At maglakas loob ka pang magpanggap na chairman ng Shengxi Group? Nabigla, ha? Liu Tianming. Sa totoo lang, kung nagpanggap ka na ibang tao, kasama ng perang dala mo, hey, maaaring naniwala na ako sa iyo. Sigurado ka ba na impostor ako? Ang development ng Shijihua Mountain, kahit malaking proyekto, sa paningin ng Shengxi Group, ay maliit lang. Liu Tianming, sinasabi ko sa iyo, gamitin mo ang utak mo at isipin mong mabuti. Paano naman posibleng pumunta ang presidente at chairman ng Shengxi Group ng personal? Bakit hindi? Si Tianming ay babalik ng may karangalan bilang presidente. At bilang kanyang fiancé, babalik ako kasama niya. Hindi ba natural lang iyon? Ang talas ng dila ng babaeng to, ano? Matalas ang dila. Talagang magaling ang bibig niya. Kaya dapat nating tamasahin ng husto. Buisit, bastardo. Dasyan, ikaw ang pinuno ng angkan.
Titingin ka lang ba habang nagkakasabwatan sila at inaapi ang sarili nating mga tao? Tay, si Liu Dashan, alang-alang sa kita, ay hindi na ang makatarungan at patas na pinuno ng angkan. Huwag mong ilagay ang iyong pag-asa sa kanya. Matalino, hindi ba? Yung Cheng, tigilan mo na ang pagsasayang ng salita. Sa talunan na ito, hindi ako makapaghintay na makita siya, na walang magawa at galit na galit. Oh baby, huwag kang magmadali. Kung hindi ko siya pahirapan hanggang wala na siyang pag-asa, anong saya ang mapapala? Kunin mo lahat ang pera para sa akin. Sinong may tapang? Hayaan mo silang kunin. Kahit anong kunin nila, kailangan nilang ibalik. Oh, talaga? Sasabihin ko sa'yo, kinuha ko na. Gusto kong makita kung kaya mo. Uy, mga lalaki, yung pera, lahat may share. Liu Tianming, wala na ang pera mo. Nasaan na ang yabang mo? Mayabang, wala siyang tapang. Hindi ba siya pareho pa rin? Walang kwentang lalaki mula 3 taon. Kinuha ni Yung Cheng, yung pera. Hindi man lang siya nag-ingay. Tama yan. Alam ng lahat. Si Yong Chang ang batas dito. Sinong maglalakas loob na sumuway sa kanya? Liu Tianming, susunod, ang babae mo, akin na ngayon? Anong gagawin natin? Ano na ang gagawin natin? Anak, dapat sumama ka kay Tianming at umalis sa lugar na ito. Hindi natin sila kayang labanan. Tita, huwag kang mag-alala. Wala kang alam kung ano ang haharapin mo. Gusto mo akong kalabanin? Tingnan mo ang sarili mo at tingnan mo kung kaya mo. Hoy, ikaw, babae, naglakas loob kang hamakin kami? Sige, ngayon, ipapakita ko sa'yo kung kaya ko ba. Mga lalaki, hulihin ninyo ang babaeng ito. Pagkatapos naming magsalo ng bayaw ko, kayo na ang samatira. Tara, Mga gago. lakas ng loob mo humarang. Minumura mo ang tatay ko. Patay ka. Ikaw ang may gusto niyan, Yung Cheng. Tingnan mo kung gaano siya kaawa-awa. Kahit gaano pa siya magalit, ano bang magagawa niyan? Ang pera niya, napupunta pa rin kay Yong Chang. Sunod, ay ang babae namang ito. Tama, Lily, kayo, mga kabataan. Hindi ba kayo mahilig sa live streaming at mga short videos? Mamaya, kapag hinubaran natin itong damit ng babae, i-live stream natin yan. Magandang ideya. Hindi lang iyon. Ipapaalam natin sa buong baryo, pati na rin sa buong Daksha. Mga halimaw kayo. Talagang mababangis kayo. Mabangis ako. Ano bang magagawa mo, Yung Cheng? Huwag kang mag-alala, hindi siya magtatagal. Mga pare, bugbugin niyo siya hanggang mamatay. Kung may mamatay, ako ang mananagot. Kunin ang mga sandata. Wala ka sa aming liga. Liu Tianming, lumakas na ang loob mo. Lakas ng loob mong hamunin ako? Yongqiang, gabi na. Bilisan mo at ayusin ang mga problema. Mamaya, darating ang demolition director ng Shengxi Group. Ayokong mag-iwan ng masamang impresyon sa kanya. Para mabuo ang connection na ito, gumastos ako ng 1 milyong piso sa suhol. Huwag kang mag-alala, bayaw. Mga batang to. Sa isang daliri lang, kaya ko silang durugin. Gusto mo ng away, ha? Sige, bilisan mo. Pagdating ng direktor na yan, wala ka ng tsansa. Liu Tianming, sa panahong ganito, nagmamayabang ka pa? Mukhang kayo ang nagmamayabang. Isang maliit na demolition office director ay makakapagbigay ng 1 milyon na suhol. Ang generous ninyo talaga. Pero ang 1 milyon mong piso ay maubos lang sa wala. Dahil sa proyektong Shijuwa Mountain, wala kayong tsansa. Kalokohan ang sinasabi mo. Ang bayaw ko ang may pinakamalaking construction crew sa county. Ang Shengxi Group ay hindi nakikipagtrabaho sa bayaw ko. Sino pa? Liu Tianming, hanggang ngayon, nagmamayabang ka pa rin. Hindi ka ba natatakot na malakas ang hangin para mapatid ang dila mo? Sino ang nagmamayabang, malalaman mo rin. Tingnan natin kung sino ang mayabang. Uy! Director Zhang, ang aga mo naman! Mount Siju Tourism Development Project ang pinakamalaking proyekto para sa Shengxi Group ngayong taon. Malaking bagay itong demolisyon, kaya bilang taong namamahala, kinailangan kong pumunta ng maaga para tingnan ang mga bagay. Director Zhang, talaga namang ikaw ang nangunguna sa Shengxi Group. Ang ugali mo, hindi kami makakapantay. Bilisan na natin at alisin ang mga manggugulo. Oo. Aasikasuhin ko na ngayon din. Director Zhang, tingnan mo, itong magandang dalaga, sa ilang saglit lang, ikaw ang unang makakatikim. Regalo mula sa pamilya Liu, para salubungin ka. Tanungin mo, kung maglalakas loob si Direktor Zhang na gawin yun. Puta ka, tumahimik ka, teritoryo ko ito. Tumahimik ka. Bulag ka ba? Hindi mo man lang makilala si Chairman Shen at si President Liu ng Shengxi Group? Bayaw? Chairman, President,
Hello? Sa inyong dalawa? Ano? Ikaw ang presidente? Director Zhang? Nagkamali ka yata ng tao? Sa tingin mo magkakamali ako? Lumapit ka rito at humingi ng tawad. Matapos ang nangyari, sa tingin mo sapat na ang paghingi ng tawad? Liu Tianming. Hindi. President Liu, ano pa ba ang gusto mo? Inamin ko. Minamaliit kita. Pero payuhan kita. Kung gusto mong patuloy na paunlarin ang Mount Shiju at kumita ng pera dito, hindi mo kami pwedeng iwasan. Kaya, President Liu, pakiusap, huwag kang maging walang utang na loob. Walang utang na loob. Ngayon, ang Shengxi Group ay dumating sa Shiju Mountain para magtayo para baguhin ang mahirap na baryo sa bundok, hindi para maging kasangkapan ng mga scumbags ninyo para kumita ng pera. Liu Tianming. Wala akong pakialam kung sino ka. Dito, mas mabuting magpigil ka. Kahit isa kang makapangyarihang dragon, kailangan mo pa ring magpakumbaba. Huwag ka nang mag-isip na manggulo. Ganoon ba? Eddie, ang makapangyarihang dragon na ito dudurog pa rin kayong mga ahas dito. President, pera-pera lang naman ito. Bakit mo pa pinapahirapan? Ang bagay na ito, sa tingin ko, dapat mo bitawan na lang. Paano kung ipilit ko itong ituloy? Director Zhang, narinig ko na ikaw, para sa Shiju Mountain Tourism Development Project, ay kumuha ng $1 milyong na kickback. Ito, Director Zhang, pangahas ka. Punuin mo ang sarili mong bulsa. President, Chairman Shen, actually, sa tingin ko Li Fugui and Liu Yongqiang may punto rin sila. Nagde-develop tayo ng Shiju Mountain. Kailangan pa nating makipagtulungan sa kanila. Kaya, Ito ang rason mo para tulungan ang mga scumbags na mandaya. Director Zhang, dahil nagtrabaho ka sa Shengxi Group ng mga dekada, dapat kang mag-resign. ano? Gusto mo akong mag-resign? Chairman, ito. Decision mo rin ba ito? Dahil desisyon ito ng President. Natural. Sinusuportahan ko ito. Tungkol sa iyo, hindi ka naming imbestigahan sa pandaraya, bribery, at pinsala sa interes ng kumpanya, ay nagpapakita na ng konsiderasyon sa iyo. Pinagbibigyan kita, Shen Ruoxue. Ako ay iginagalang kita bilang chairwoman. Kaya, naging magalang ako sa'yo. Pero talaga bang iniisip mo na pwede mo akong i-fire basta-basta? Anong ibig mong sabihin? Ibig sabihin, isa ka lang maliit na babae. Kasama ko ang dating chairman nagtatrabaho ng husto sa loob ng mga dekada. Hindi mo ako pwedeng i-fire basta-basta. At ikaw, Liu Tianming, huwag mong isipin na ikaw ay isang big shot president. Dahil lang sinusuportahan ka ni Shen Ruoxue, mayroon kang ang karapatang hamunin kaming mga veterano ng Shengxi? Oh, Liu Tianming. Akala ko mayroon kang napakalaking kapangyarihan, pero sa Shengxi Group, isa ka lang figurehead president. Nagpapanggap ka lang talaga. Muntik mo na akong maloko. Nakikipagsabuatan ka sa mga outsiders, at sinasaktan ang interes ng kumpanya. Director Zhang, hindi ka ba takot na ang board of directors ay magpapanagot sa'yo? Ano ba ang dapat kong katakutan? Kung wala kami, Shengxi Group ay bumagsak na noon pa. Liu Tianming, Shen Ruoxue, pinapayuhan ko kayong dalawa. Bumalik na lang kayo sa opisina ninyo at tumahimik na maging mascot. Kung hindi, huwag ninyo akong sisihin kung makikipag-isa ako sa senior management para tuluyan kayong itabi. Oh, talaga bang ganyan kakagaling? Ha? Gusto ko ngang makita kung sinong senior executive sa kumpanya ang maglalakas loob na makipagsabuatan sa'yo. Ano? Akala mo kaya mong i-fire kaming lahat? Sasabihin ko sa'yo, isa ka lang walang alam na maliit na babae. Kung wala kami, natatakot ako na hindi magtatagal bago ang senior management ng Shengxi Group ay boboto para tanggalin ka. At ito personal na itinalagang President Liu ay sisibakin din. Si Liu Tianming ay tinanggal ng Shengxi Group bilang CEO. Ano ang pakiramdam? Kaya, kung susundin mo lang ang mga arrangements namin, makakabalik ka pa rin bilang figurehead. Hindi ka namin paghihirapan. Ang 300 milyong compensation sa relocation ay kulang. Bigyan mo kami ng isa pang 300 milyon at hahayaan kitang umalis ng payapa. Ano sa tingin mo? Dahil nagsalita na ang bayaw ko, pakakawalan na kita. Liu Tianming, ilabas mo ang perang utang mo at umuwi ka na sa inyo. At tungkol sa magulang mong walang kwenta, hindi ko sila pananagutin. Dapat mo akong pasalamatan. Narinig mo yun, si Yung Cheng ay binibigyan ka ng isa pang pagkakataon at hindi mo yun tinatanggap. Tama. Kung si Yongkang ang masusunod, ang dati niyang paraan, hindi mo lang kailangang iwan ang perang dala mo, pati ang babaeng dala mo ay kailangang manatili. Sige, tama na. Settle na to, panalo lahat. Tsaka, ang proyektong kasing laki ng West Juhua Mountain, kung sino man makakuha, pareho lang. Panalo lahat?
Ginagawa ng grupo ang West Juhua Mountain para paunlarin ang mahirap at atrasadong nayon para bigyan ang mga taga-nayon ng masaganang buhay. Kahit magdagdag ako ng 300 milyong kompensasyon, may 1 sentimo ba na makakarating sa mga nayating taga-nayon na may malaking kompensasyon? At ikaw, Director Zhang, nakikipagsabwatan sa mga tagalabas at sinisira ang interes ng grupo, ito ba ang ugali ng isang founding member ng grupo? Kung paano ako dapat kumilos ay wala kang pakialam, bata. Tumigil ka sa panghihimasok. Kahit na, napagdesisyonan ko na tanggalin ka bilang direktor, ire-report din kita sa autoridad at pananagutin kita. Pinapanagot mo ako? Liu Tianming, huwag mong isipin na dahil nasa likod mo si Shen Ruoxue, ay pwede ka nang gumawa ng kahit anong gusto mo. Tinulungan namin ang dating chairman na itayo ang kumpanyang ito noong nag-aasikaso kami ng mga gawain para sa kanya. Nasa lampin ka pa. Gusto mo akong sisantehin? Managinip ka. Ganon ba? Subukan mo. Assistant A, 3 minuto. Gusto ko lahat ng iligal na impormasyon tungkol kay Director Zhang mula sa opisina ng demolition ng grupo na i-announce sa buong kumpanya. Tanggalin siya sa lahat ng posisyon at isuko siya sa batas. Ano sa tingin mo? Gusto mo pa bang lumaban? Shen Ruoxue, talaga bang hindi mo ako bibigyan ng kahit anong paraan? Gawa mo yan lahat. Simula nang dumating ka dito, binibigyan ka ni Tianming ng mga pagkakataon na mag-resign ng may dignidad. Hindi mo pinahalagahan. Sige, magaling talaga. Shen Ruoxue, Liu Tianming, dahil hindi nyo ako tatantanan, kaya huwag mo akong sisihin kung hindi ko maalala ang kabutihan ng dating chairman. Sabihin ko na sa'yo, bago ako pumunta dito, nag-contact na ako sa mga elders ng grupo at naganap na kitang na sideline. Sunod, pwede kang bumalik sa opisina mo at mag-enjoy na lang sa iyong mga araw na walang ginagawa. Liu Tianming, ikaw, hindi mo ito hahayaan. Hindi mo iyon hahayaan. Talaga kang, walang kahit anong sense. Sinabi ko na sa'yo noon pa, bundok na baryo ito. Kahit anong mangyari, si Yongchang ang may huling salita. Talaga kang naghahanap ng gulo. Director Zhang, dahil hindi ka nila iginagalang, bakit hindi mo isipin ang aking suhestyon? Subukan mo ito na mapagmataas ni Chairman Shen Lasa. Huwag mag-alala. Dito walang magsasabi ng kahit ano. Pwede kang kumuha ng litrato at video. Kapag nakabalik ka na sa lungsod, si Miss Shen ay magiging laruan mo pa rin. Fugi, magandang ideya yan. Tianming, bilang paggalang kay Director Zhang, sana bigyan kita ng pagkakataon, pero tumanggi ka. Kaya huwag mo akong sisihin. Mahal, huwag kang mag-alala. Papasayahin kita. Huwag mo akong hawakan ng maruruming kamay mo. Liu Yongqiang, binabalaan kita. Kung maglalakas loob ka pang hawakan ako, pagsisisihan mong ipinanganak ka. Wala sa mundong ito ang makapagpapasisi sa akin. Liu Yongqiang. Liu Yongqiang, alam mo ba na tapos ka na ngayon? Ikaw ang tapos na. Ang kapal ng mukha mong hawakan siya. Grabe naman to. Walang isa sa inyo ang aalis. Mga boys, pira-pirasuhin ninyo sila. Teka, Shen Ruoxue, Liu Tianming, kung kayong dalawa ay magdagdag pa ng 300 milyon, ibig sabihin, sapat na ang 200 milyon. Para sa akin, mamamagitan ako para sa kanila at palalayain kayo. Ano sa tingin ninyo? Para sa pera pa rin ba? Director Zhang, 200 milyon. Ang laki naman ng hinihingi mo. Ang interes ng grupo, ang interes ng baryo, at ang interes ng mga magsasakang naghihirap, talagang wala kang pakialam sa kanila. Anong kinalaman ko dyan? Sinabi ko na sa'yo, kung gusto mong umalis ng ligtas, kailangan mong magbayad. Yongqiang, dahil sinabi ni Director Zhang, tigilan na natin iyan. Mapagbigay si Director Zhang. Kung gayon, para sa iyo at sa aking bayaw, kung ayaw mong gumawa ng eksena, maging mabuti ka lang at ibigay mo na ang pera. Tama, magbayad ka na lang at makakaalis ka ng ligtas. Hindi ba maganda iyon? Yongchang, ang 30 milyong piso na ipinangako mo kay Lily, huwag mong kalimutan. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos nito, dagdagan ko pa ng 10 milyong piso para kay Lily. Lily, tingnan mo kung gaano kabuti si Yongchang sa iyo. Ang makasama siya, kahit walang titulo, mas mahalaga ang pera kaysa sa lahat. Wala kang hiya. Kaya sa tingin mo nahuli mo ako ngayon? O ano, ito ang teritoryo ko. Sa mga taong dinala mo lang, kaya kong ipagawa sa kanila baliin ang braso at binti nila. Kumusta ang sitwasyon? Chairman Shen, ang pagsisiba kay Director Zhang ay hinarang ng lahat ng senior management. Natatakot ako na kailangan mong ipahayag ito ng ikaw mismo. Naiintindihan ko. Kaya? Nadismaya? Gusto mo akong sisibakin? May kakayahan ka ba para gawin iyon? Sasabihin ko sa'yo,
Kahit wala ang approval mo, isang tawag ko lang, si Director Zhao ng Finance, magwi-wire ulit ng pera. Mukhang maraming tao sa kumpanya ay kasabwat mo. Director Zhang, ang tapang mo talaga. Sa tingin mo walang makakapigil sa'yo? Ako? Ikaw? Ang bagong appointed na presidente? O ikaw? Itong maliit na babae? Tianming, si Liu Yongqiang ay laging walang takot sa batas. Baka ikaw at si Chairman Shen ay dapat magbayad na lang para iwas gulo. Tama, Tianming. Hindi ka dapat mapahamak. Liu Tianming, mas di ka pa marunong kaysa sa walang kwenta mong magulang. Hindi mo ba gets? Bitawan mo na. Ibibigay mo na lang ang pera. At pangako ko, hindi na kita guguluhin. Tianming, pumunta ka rito para mag-develop ng West Juhua Mountain para kumita, di ba? Kaya bakit ang petty mo at pinapahirapan mo kami? Di ba? Ngayon ikaw ay isa ng mayaman at makapangyarihang tao. Kami ay pareho lang ng uri. Ang galing mo naman magyabang ng sarili mo. Sabihin ko sa'yo, ako, si Liu Tianming, hindi kumikita ng maruming pera, at hinding-hindi ako sasama sa mga tulad mo para bumaba sa antas mo. Bumalik ako ngayon para paunlarin ang bayan ko, tulungan ang lugar na pinagkatandaan ko, makahulagpos sa kahirapan, hindi para maging tulad mo ginagatasan ang mga taga-nayon. Tsk! Ang galing mo naman magsalita. Sabihin ko sa'yo, mga taga-probinsya lang sila. Taga-probinsya, hindi ka ba nahihiya sa sinasabi mo? Ang bawat isa dito ay nagtatrabaho sa bukid, araw-araw. Kung hindi mo sinipsip ang dugo ng mga taga-bukid, sa tingin mo ba maaari kang maging mayaman? At sa lupaing ito na nagpalaki sa'yo, magyayabang ka? Mahirap sila. Kasi deserve nila yan. Ang sama ng ugali. Ang creepy. Liu Tianming, bibigyan kita ng isa pang chance. Makipagtulungan ka sa amin. Kung hindi, alam mo ang consequences. May mga tao talagang pathetic. Saka lang natututo pag sinaktan na. Tapos magsisisi sila. Eksakto. 3 taon na ang nakalipas. Pathetic pa rin sila. Makalipas ang 3 taon at wala pa ring pagbabago. Chairman Shen, President Liu, dapat ito ay win-win para sa lahat. Pero ginawa mong malaking gulo. Mukhang nakipag-alyansa ako sa mga veterano ng kumpanya para i-sideline ka ang tamang hakbang. I-sideline kami. Kaya mo ba? See? Ipapakita ko sa iyo ngayon din kung kaya ko ba. Hoy, si Director Zhao ba ito ng Finance? Tungkol sa Shijiu Hua Mountain Project. Kailangan pa namin ng 200 milyong piso para sa relocation. Mabuti, umuwi na tayo. Gaya ng dati, full package. Hulaan mo, kung wala ang approval mo, si Director Zhao ng Finance. Ililipat ba niya ang pera sa akin? Hindi ko inaasahan na kayong dalawa ay talagang magkakasabwat. Ang finance ang lifeline ng kumpanya. Ang finance director ay isang mahalagang miyembro ng kumpanya. Hindi ko naisip na bababa ka sa antas ng pakikipagsabwatan sa kanya. Hindi ka ba natatakot na kami ni Chairman Shen ay mananagot sa iyo? Natatakot? Sobrang takot ko. Sinabi ko na sa iyo, veterano ako ng kumpanya. Ang mga veterano sa kumpanya, lahat sila ay malalapit kong kaibigan. At ikaw, chairman ka lang, at president, sa pangalan lang. Anong di problema, Assistant Tai? Chairman, si Director Zhao ay nagpadala lang ng 200 milyon sa account ng Shijihua Project nang walang approval. Sinubukan ko po siyang pigilan. Sabi niya, unanimous decision daw ng board. Walang approval ng chairman at president. Nag-private transfer ka. Hindi mo talaga ako, Shen Ruoxue, sineseryoso. Nagulat ha? Hindi mo inaasahan na ako, isang direktor lang, ay mas may say kaysa sayo, ang chairman, at ang president? Hindi ka panipaniwala, di ba? Hoy, Liu Tianming, wala nang silbi ang sugar mommy mo ngayon. Sinabi ko sa'yo na huwag kang sumalungat sa amin. Ano ngayon? Akala mo ba talaga makakakuha ka ng mayamang babae at magiging phoenix? At ngayon, mahirap ka pa rin. Sinabi ko sa'yo, dito sa lugar na ito, kung ano ang sabihin ni Yongqiang, yun ang masusunod. Mas makapangyarihan siya kaysa sa mayor. Director Zhang, akala mo ba ang pakikipagsabwatan sa mga nasa grupo makakagaan ng loob mo? Siyempre, sinabi ko na i-sideline kita at gagawin ko. Maliban na lang kung ang old chairman ay personally pumunta, kung hindi, hinding-hindi ka magkakaroon ng pagkakataon para ibalik ito. Sayang, ang old chairman ay pumunta na sa Nanching Sanatorium. Gusto mo siyang bumalik? Imposible yan. Talaga? Paano mo alam na hindi ako makakapunta? Hello po, Chairman. Chairman po. Chairman po. Dad, bakit po kayo nandito? May nambubuli sa anak ko at manugang. Siyempre, pupunta ako. Naalala pa rin ang pinanggalingan, kahit mayaman. Hindi masama. Maganda ang taste ng anak ko.
Brother, magaling ang pagpapalaki. Ang galing ng anak mo. Bola naman po kayo? Kinakagat mo ang nagpapakain sa iyo. Nagbabalak kasama ng mga dayuhan. Sinasantabi ang anak ko at manugang. Sino ang nagpalakas ng loob mo? Chairman po, wala po akong kasalanan. Siya po yan. Nilandi po niya si Miss Shen at sinira po ang interes ng kumpanya natin. Talaga? Sabihin ko po sa inyo, itong dalawa ang pinakasikat na negosyante sa Mountain Village na ito. Ang pakikipagtulungan sa kanila ang tanging paraan para magkaroon ng win-win. Pero siya, para sa kanyang sariling kapakanan. Binabaliwala ang interes ng kumpanya at pinipilit na hindi makipagtulungan. Kaya binigyan ko po siya ng warning. Ang galing mo mag-twist ng katotohanan. Sa tingin mo, hindi ako nagsiyasat bago pumunta? Sumasabwatan sa mga tagalabas? Nagtatraidor sa grupo? Ano ang masasabi mo para sa sarili mo? Nakipagsabwatan kayo sa mga executives ng kumpanya. Wala sa inyo ang makakatakas sa sisi. Chairman, kaming mga matandang kasamahan ay naglingkod sa inyo para sa buong Shengshi Group, sa hirap at ginhawa. Ngayon, sa wakas ay umunlad na ang grupo. Gusto ninyo kaming palayasin ngayon? Kung hindi dahil sa mga ambag ninyo, hindi ko kayo pinatagal ng ganito. Ang aming orihinal na layunin noong nagsimula kami ng negosyo ay ang yumaman muna at pagkatapos ay tulungan ang marami pang tao na yumaman din. Nakalimutan ninyo ba? Ako. Masyado akong naging mabait sa inyo. Lagi kong inakala na mapagtanto ninyo ang inyong mga pagkakamali at ituwid ang mga iyon. Pero hindi ko inaasahan na lalo lamang kayong lumala. Nakipagsabwatan kayo sa finance director para maglaan ng pondo. Inutusan ko ng bawiin ang pera. At kayo, sa bilangguan, magsisi kayo. Chairman, alam kong nagkamali ako. Talagang alam kong nagkamali ako. Mula ngayon, talagang susunod ako sa mga utos. Ako. Huli na para mapagtanto iyan ngayon. Boss, alam kong nagkamali ako. Patawarin ninyo ako ngayong isang beses lang. Pero sinabi ninyo, tayo ay superior at subordinate at mabuting magkakasama din. Ngayon, ang aking manugang na si Liu Tianming ay ang presidente ng kumpanya at siya rin ang nag-iisang tagapagpasya ng Shengshi Group tungkol sa kung paano kayo haharapin. Si President Liu ang may huling sasabihin. Tianming, pinagkakatiwalaan kita. Kaya mong hawakan yan ng maayos. Okay, naiintindihan ko, Director Zhang. Ngayon, may sasabihin ka ba? Mr. President, pasensya na po. Mr. President, nakikiusap po ako sa inyo. May mga matatanda akong magulang at mga bata pang anak na aalagaan. Pakiusap, palampasin niyo na lang po ako sa pagkakataong ito. Pakiusap, nakikiusap po ako. Noong sinaktan mo ang interes ng kumpanya at tumanggap ng suhol, bakit hindi mo naisip ang iyong mga magulang at anak? Ngayon ka nagsisisi. Huli na. Sasabihin ko sa iyo, sisitahin kita at ibibigay ang ebidensya ng iyong krimen sa mga kinaukulan. Wag, please. Guwardiya, Wag po. kunin niyo siya. Tianming, ngayong naalis na ang mga basura ng kumpanya, hindi ba dapat nating pag-usapan ang kooperasyon? Kooperasyon, ang proyekto ng turismo sa Siju Mountain. Hahanap ako ng etikal na kumpanya para makipagsosyo. Ikaw, ay hindi karapat-dapat. Ikaw, Liu Tianming, huwag mong abusuhin ang iyong kapalaran. Hindi ba sinusubukan mong paunlarin ang Sigu Mountain? Sabihin ko sa iyo, kapag wala kaming dalawa, walang construction crew ang maglalakas na magsimula ng trabaho. Tama, Liu Tianming. Huwag kang masyadong mayabang. Pare-pareho tayong magkakamag-anak. Itong pera mo, hindi mo pwedeng hayaan na kumita ang mga tagalabas, di ba? Ngayon mo lang naalala na magkakamag-anak tayo. Kayong mga walang hiya, hindi kayo karapat-dapat sa angkan ng Liu. Nakipagsabuatan kayo kay Clan Chief Liu Dashan sinasamantala ang kawalan ng impormasyon para dayain ang lupa ng angkan sa murang halaga. Inuutusan ang mga kasapi ng angkan. Ay pangkaraniwan. Ngayon sasabihin mo na miyembro tayo ng angkan? Liu Tianming, ano ba ang gusto mo? Gusto kong ibalik mo ang lupa ng mga taga-nayon. Susunod, ang Prosperity Group ay kakalkulahin ang kabayaran sa relokasyon ng bawat taga-nayon. Tama, ibalik mo sa amin ang aming lupa. Niloloko ang sarili mong kasapi ng angkan. Mamamatay kang walang mga inapo. Tama si Tianming. Sumusuporta kami kay Tianming. Ibalik ang lupa namin. Isuli. Kayo tumahimik. Akala mo ba ibabalik ko ang lupa ngayong hawak ko na? Sinasabi ko sa iyo, kung maglakas loob kang magsalita ng isa pang salita, dadalawin kita mamayang gabi. Tianming, kailangan mong ipagtanggol kami. Akala mo ba si Liu Tianming makakalaban para sa inyo? Managinip ka pa. Ang cute ninyo. Kaninang umaga, mula sa mga kamay ni Yung Cheng, noong kinuha ninyo ang pera, masayang-masaya kayo. Niloko mo kami sa lahat ng ito. Kasinungalingan? Tinatawag mo akong sinungaling? May ebidensya ka ba, Liu Tianming? Ang kapal ng mukha mo. Para sa isang grupo ng mga tao, naglakas loob kang sumigaw sa akin? Liu Tianming, pinapayuhan kita,
Huwag kang makialam para sa mga taong walang kinalaman sa iyo. Kung tutuusin, alam mo ang mga kahihinatnan. Pero kung ako magpupumilit na makialam, Ganun pa rin. Kung hindi kami dalawa ang magbibigay ng go-ahead. Gusto kong makita kung sinong construction crew ang magtatangkang magsimula ng trabaho dito. Hey! Tama na, tama na. Panalo talaga ang mga lokal. Kasalanan namin lahat kasi naniwala kami sa mga kasinungalingan ni Liu Yongqiang at ng anak niya. Inakit nila kami ng matatamis na salita at pumirma kami ng kasunduan. Matalino kayo sa pag-urong. Kayong mga tao, dapat kayong yurakan sa ilalim ng aming mga paa, magpakailanman. Liu Tianming, ang dakilang CEO. Nakita mo? Gusto mong kumita sa Shiju Mountain, kailangan mong sumipsip sa akin. Kung hindi, hinding-hindi magsisimula ang proyekto mo. Hindi ito banta. Liu Tianming, isipin mo, may pera kami, tayo lahat kumita. Maganda, di ba? mula noong bata ako, itinuro sa akin ng tatay ko, ang tao ay maaaring maging mahirap, ngunit hindi dapat mawalan ng moral na integridad sa lahat ng bagay. Ako ay matuwid at malinis. Ito ang pinakasimpleng magsasaka na may pinakatapat na inaasahan para sa kanyang anak. Mabuti. Ang diwa ng pinakasimpleng magsasaka. Ako, si Old Shen, gusto ko ito. Kahanga-hanga. Sa paglipas ng mga taon, bawat sentimo na kinita ko, si Liu Tianming, hindi ko kailanman ipinagkanulo ang aking sariling konsensya. Kapag mahirap, pinapanatili ko ang aking integridad. Kapag mayaman, tinutulungan ko ang mundo. Kaya, hindi ako makikipagtulungan sa mga taong katulad mo. Liu Tianming, sa tingin ko, talagang ayaw mong umalis dito ng buhay. Ganoon ba? Gusto kong subukan. Dahil gusto mong mamatay, ibibigay ko sa iyo ang gusto mo. Mga kapatid, lakad na. Tara. Marami kang ginawang kasamaan. Ngayon, ibabagsak para sa mga taga-bayan kita. Liu Tianming, huwag mong isipin na nanalo ka. Sasabihin ko sa iyo, mas mabuting pakawalan mo na ako ngayon. Kung hindi, ipapakita ko sa iyo kung ano talaga ang kalupitan. Wala ka ng pagkakataon. Oh, Tianming, ito ay lahat dahil kay Liu Yongcheng. Pinilit niya ako 3 taon na ang nakakaraan. Tianming, gusto mo ako ng sobra. Siguradong mapapatawad mo ako, di ba? Walang usok kung walang apoy. Alam ko ang totoo mong kulay. Alam na alam ko. Binabalaan kita. May isang araw ka. Ang bigay kaya na dinaya mo sa pamilya ko. Ibalik mo. Kung hindi, ipapakulong ko kayo ni Liu Yongqiang ng sabay na makulong. Tianming, kailangan bang maging napakawalang puso mo? Oo, Tianming, hindi ba gusto mong pakasalan si Lily natin? Bukas ikaw. Ay, hindi. Ngayon, pwedeng kang matulog ng sabay. Siya. Hindi siya karapat-dapat. Hindi mo ba akalain na kasama ako rito? Tianming, gugustuhin pa niya ang gold digger mo. Ngayon, ang kasunduan mo sa mga taga-nayon ay hindi wasto. Liu Tianming, ang lakas ng loob mo. Bakit naman hindi? Tianming, nagawa mo na ang gusto mo? Nakapaglabas ka na ng sama ng loob? Tama na muna iyan. Yun lang? Oo, Tianming, malaki ka na ngayon, pero miyembro ka pa rin ng angkan ng Liu. At ako ang pinuno ng angkan, ang nakatatanda mo. Ang mga salita ko dapat mong sundin. Mahal kong pinuno, hindi mo ba pinalayas ang pamilya namin sa angkan? Pagkakamali ko iyon, hindi ko dapat naniwala ng bulag sa kanilang paninirang puri. Kaya, Liu Yongqiang, dinaya ang mga taga-nayon sa mababang presyo, pumirma ng kasunduan sa paglilipat ng lupa. Ang bagay na ito, paano dapat itong harapin? May mabuting intensyon si Yongqiang. Dapat mo nang bitawan. Kung tatanungin mo ako, dapat kayong magkompromiso. Tigilan na natin ito. Kaya, papa-apologize ko kay Yongqiang na humingi ng tawad sa iyo. Paano kung ganoon? Imposible. Si Liu Yongqiang ay dapat tumanggap ng parusang nararapat sa kanya, at ang lupa dapat ibalik sa bawat taga-nayon. Liu Dashan, bilang pinuno ng angkan, dapat sana ay naging patas at makatarungan ka. Ngunit ang ginawa mo iyon ba ay parangal sa ating mga ninuno? Tama, kung hindi kami naniwala sa sinabi mo, pinuno, paano ba namin madaling napirmahan ang kasunduan sa lupa? Pinuno, ang sinabi mo ay hindi patas. Anong karapatan mo para maging pinuno namin? Tama, kailangan mong sumagot sa amin ngayon. Bigyan mo kami ng sagot. Narinig mo ba iyon, Liu Dashan? Tutuloy ka pa ba sa pagtatakip kay Liu Yongqiang? Ipadala si Liu Yongqiang at si Li Fugui sa mga may kinalamang autoridad. Teka. Liu Tianming, hanggang kailan ka mangapi?
Sa teritoryo ko, binubuli ang anak ko at manugang ko. Sa tingin mo, wala ako dito? Liu Dazhong, ikaw, ang pinakamayaman sa baryo, sa wakas ay hindi ka na napigilan, dahil sinabi ko ngayon, ipaglalaban ko ang mga kababayan, hindi kita pakakawalan, ikaw, matandang tuso. Liu Tianming, sa tingin mo ba kung saan galing ang reputasyon ng tatay ko bilang pinakamayaman? Galing ito sa pagputol ng paisa-isa? Hindi tulad natin, maliit na bagay lang iyan. Liu Tianming, kalimutan na natin ang nangyari ngayon. Sa baryo, makakakuha ka ng respeto mula sa lahat, pati ako. Pero, kailangan mong maintindihan na ang malakas na tagalabas ay hindi tatalo sa lokal. Oo, Tianming. Huwag kang matigas ang ulo. Magsisisi ka kapag huli na. Tianming, baka pakawalan mo na. Hindi natin basta-basta pakakawalan ito. Ang tyrant na nananakit sa baryo dapat alisin. Tama. Kung ganoon, huwag mong pagsisihan. Nandito ang mga tauhan ko. Tianming, binalaan na kita noon pa. Kalimutan mo na. Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Sarili mo ang may kasalanan nito. Dazhong, akala mo ba hindi ka maaabot ng batas? Tianming, sinabi ko na sa'yo, hindi mo ako mahahawakan. Tianming, sinasabi ko sa'yo, bitawan mo na kami ngayon. Pakawalan kayo? Sinabi ko na sa'yo, aalisin ko sa bundok na ito ang mga bully na tulad ninyo, at para sa nayong ito, ibabalik ko ang katarungan. Tianming, sigurado ka bang gusto mo akong kalabanin? Uwa, sinabi ko na sa'yo, hindi lang ikaw, ang anak mo, ang manugang mo, at lahat ng mga taong ito. Hindi ko kayo palalampasin. Tianming, akala mo ba talaga, dahil lang naging mayaman ka, pwede ka nang magmalaki dito? Sabihin ko sa'yo, sa nayong ito, hindi kayang talunin ng malakas na dragon ang lokal na ahas. Eksakto. At kumikilos ka parang ipinagtatanggol mo ang mga manggagawang ito. Sino ka ba sa tingin mo? Tama na, Tianming. Gagawin mo ba talagang malaking eksena? Gusto mo ba talaga mamatay dito? Tatanungin kita ng isa pang beses. Papakawalan mo ba sila? Sasabihin ko rin ulit, talagang hindi. Ngayon, kailangan ko isakdal kayong lahat sa mga autoridad. Mabuti. Napakagaling. Ako, si Liu Dazhong, ay nagpapatakbo ng West Nine Peak Mountain sa loob ng mga dekada. Wala pang sino man ang nangahas na tumanggi sa akin ng paulit-ulit kay Cheng. Talagang magaling ang anak na pinalaki mo. Liu Dazhong. Ako si Liu Kai-cheng, naging utu-uto na ako sa kalahati ng buhay ko. Ayoko ng gulo, pero hindi ako natatakot. At ikaw, Liu Dashan, bilang pinuno ng angkan, wala kang pakialam sa amin. Sa halip, nakikipagsabuatan ka kay Liu Dazhong at sa anak niya. Tama ang anak ko. Ang simpleng magandang nayon sa bundok ay nasa kahirapan dahil sa inyo, mga bully sa nayon. Mga kababayan, sa loob ng maraming taon, nagtitiis tayo, hinayaan nating apihin tayo ni Liu Dazhong at ng anak niya. Ngayon, bumalik na ang anak ko. Gusto niya tayong ilabas sa kahirapan. Para makamit ang sama-samang kaunlaran, patuloy pa ba tayong hahayaan si Liu Dazhong at ang anak niya na apihin tayo? Liu Kai-cheng, mukhang katulad ka ng anak mo. Naghahanap ng kamatayan. Tumahimik ka, Liu Dazhong. Liu Tianming, ikaw, at ang walang kwenta mong matandang ama, pareho lang kayong tanga. Gusto mong akayin ang mga ito para magrebelde? Tanungin mo sila kung may lakas sila ng loob. Tama iyan, Liu Tianming. Ang mga taong ito ay sanay na sa away. Itong mga walang kwentang manggagawa, sa tingin mo, maglalakas loob ba sila? Gusto mo pa bang himukin ang mga taga-nayon na magrebelde? Nangangarap ka? Mga kababayan, ang ating sariling kapakanan ay dapat nating ipaglaban ng mag-isa, sa harap ng mga taon ng kawalan ng katarungan. Kayo ba natatakot pa ring lumaban? Liu Tianming. Liu Tianming, sa tingin mo, sa ilang salita lang maloloko mo ang mga manggagawang ito? Huwag mong isipin itong hindi makatotohanang pangarap. Tianming, handa akong magtiwala sa'yo. Liu Yongqiang ay nang-api sa atin sa loob ng maraming taon. Ngayon, kukunin ko ang hustisya para sa akin. Ako rin, Liu Yongqiang. Hindi na ako natatakot sa iyo. Hanggat tayo ay sabay-sabay natatayo laban sa nangaapi. Tianming, lahat kami ay sumusuporta sa'yo. Tama. Sinusuportahan ka namin. Akala mo matapang ka dahil may armas ka? Ang nasa kamay namin ay hindi lang pampakita. Sige! Nagre-rebelde ba kayo? Lalaban talaga kayo? Paglabas ko, isa-isa, babaliin ko ang mga binti nyo.
Bilang pinuno ng angkan, iniuutos ko sa inyo. Lahat kayo, bumalik na ngayon. Kayo, sa inyong kalagayan ngayon, ay hindi na kayo makakapagbanta sa amin, Liu Dashan. Kung naging patas at makatarungan kayo, susunod pa rin kami sa inyo. Pero nakipagsabuatan kayo kay Liu Dajong at sa kanyang anak, na sinisira ang interes ng mga taga-nayon. Ngayon, hindi na kami makikinig sa inyo. Ikaw, Kayong lahat. Hintayin nyo na lang na makulong kayo. Liu Tianming, ang tapang mo. Maghintay ka lang. Sa puntong ito, ang yabang mo pa rin? Liu Tianming, huwag mong isipin na dahil lang may ilang tao ang kasama mo, kaya mo akong hamunin. Huling babala ko sa iyo, bitawan mo sila. Ang proyekto sa Shijuhua Mountain. Pwede akong umatras at hindi ko haharangin ang construction team mo na pumasok. Liu Tianming, ang tiyo mong si Dazhong ay nagpakita na sa iyo ng sapat na respeto. Huwag kang maging walang utang na loob. Liu Tianming, pakawalan mo na kami. Ngayon umurong ka. Sa loob ng maraming taon, gumagawa ka ng kasamaan. Kung pakakawalan kita, paano ko haharapin ang mga taga na yon? Paano ko haharapin ang lupaing ito? Tama, hindi natin sila pwedeng pakawalan. Lalaban tayo hanggang kamatayan. Inapi nila tayo sa loob ng maraming taon. Mula ngayon, hindi na tayo aapihin pa. Tama, lalaban na lang tayo. Sino ba ang takot sa kanila? Lalaban na lang tayo. Laban? Laban! 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 Siya, mabuti. Uurong ako ng isa pang hakbang. Pwede kong ibalik ang lupa ng mga taga-nayon sa kanila. Sigurado ka bang gusto mo pa rin kalabanin ako? Liu Dazhong, sabi ko hindi pa tapos ito ngayon. Ikaw, ang pinakamayaman sa baryo sa loob ng maraming taon, marami kang ginawang iligal na bagay. Kayo lahat. Makakakuha ng deserve nyo. Ikaw. Dalhin ang mga thug na ito, ibaba sila, at isuko sa autoridad. Opo, President. Bago kami pumunta rito, nakipag-ugnayan na ako sa mga kinauukulan. Mamaya, darating na sila at hulihin silang lahat. Mabuti. Tara na. Liu Tianming, hintay ka lang. Liu Tianming. Takbo. Wala kang problema, President. Nasa entrance ng baryo ang autoridad. Hindi sila makakatakas. Liu Dazhong, ano pa bang meron ka? Siya. Liu Tianming, tatandaan kita. Sinasabi ko sa iyo kahit maaresto kami, wala kang ebidensya. Lalabas din kami agad. Hintayin mo lang ang paghihiganti ko. Huwag kang mag-alala, matibay ang ebidensya. Wala ka ng isa pang pagkakataon. Ikaw. Pamangkin, nabulag ako ng kasakiman at natangay ng pera. Tingnan mo, Tito Dashan, nagkamali ka at kailangan mong harapin ang mga kahihinatnan. Tianming, talagang umangat ka na ngayon, lumilipad ng mataas, para kang tunay na dragon galing sa ating munting baryo. Sige, ako na ang bahala at magbubukas ng hiwalay na pahina sa puno ng pamilya para sa iyo. Ano sa tingin mo? Hiwalay na pahina sa puno ng pamilya, hindi naman ako gaanong karapat-dapat dyan. Pero ikaw, bilang pinuno ng angkan, dapat maging patas at walang kinikilingan. Pinoprotektahan ang bawat legal na karapatan ng miyembro ng angkan. Pero nakipagsabuatan ka sa mga lokal na bully at inapi mo ang mga taga-nayon. Anong karapatan mo para maging pinuno ng angkan? Ano? Gusto mong alisin ako bilang pinuno ng angkan? Wala akong ganoong kapangyarihan. Tungkol naman sa kung alisin ka bilang pinuno ng angkan, nasa mga taga-nayon iyan. Tama si Tianming. Si Liu Dashan ay hindi kwalipikado na magpatuloy bilang pinuno ng angkan. Sumasang-ayon kami na alisin siya bilang pinuno ng angkan. Sa pagtulong kay Liu Dazhong at sa kanyang anak na si Liu Yongqiang na manakot sa amin sa loob ng maraming taon, ano ang nagbibigay sa kanya ng karapatan para maging pinuno natin ng angkan? Sumasang-ayon din ako. Lahat sang-ayon. Lahat sang-ayon. Ikaw. Ngayon ka na nagpapanik? Noong tinulungan mo si Liu Dajong at sila, bakit hindi ka nagpapanik noon? Paano kung dahil nandito tayong lahat ngayon, maghalal tayo ng bagong pinuno ng angkan? Ano sa tingin ninyo? Ihalal muli ang pinuno. Ihalal muli. Ihalal muli. Ihalal muli. Dashan, may iba ka pa bang sasabihin? Handa akong bumaba bilang pinuno ng angkan. Simula ngayon, hayaan mo akong sa aking mga gawa, tubusin ang mga kasalanan ko. Tianming, ano bang gusto mong gawin? Tianming, handa kaming ibalik ang 180,000 piso. Huwag kang magmalabis. Sobra. Ang 180,000 piso na ito ay galing sa aking mga magulang na pinag-ipunan nila mula sa kung saan-saan. Dapat ninyo itong ibalik. Nakikipagsabuatan sa mato ng nayon, nagpapakautusan. Iminumungkahi ko na sina Chen Lili at Liu Chunfang ay alisin sa talaan ng angkan. Ano sa tingin ninyong lahat?
Ano sa palagay ninyo? Alisin sa angkan? Tianming, ikaw, hindi ka pinuno ng angkan. Wala kang karapatang gawin iyan. Sumasang-ayon kaming lahat sa suhestiyon ni Tianming. Kahit sino man sa amin ang mapili bilang pinuno ng angkan, susundin namin ang sinasabi ni Tianming. Tama, kung si Tianming, suportado namin siya. Suportado namin siya. Suportado namin siya. Kayong lahat ay sumisip-sip lang kay Tianming dahil may kapangyarihan at impluwensiya siya, at kayo ay nang-aapi sa amin. Tigilan nyo na ang kalokohan. Kayo dalawa ay tinalikuran ang ating mga ninuno, hindi kayo karapat-dapat na maging bahagi ng ating angkan. Tama, umalis kayo dito. Panloloko sa kasal, nakikipagsabuatan sa maton na si Liu Yongqiang. Nakakadiri. Tama, lumayas. 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 Sige, kalimutan na natin ang mga masasamang yon. Bilisan natin at pumili ng bagong leader ng angkan. Tama. Tara, bumoto na tayo. Tianming, binabati kita. Natulungan mo na sa wakas ang lahat na maalis ang mang-aapi. Susunod, pwede ka nang maging panatag. Itayo ang nayong ito sa bundok at tulungang iangat ang buong nayon mula sa kahirapan. Magbalik loob sa nayon, itayo ang ating bayan, iyon ang aking pangarap habang buhay. Tianming, simula ngayon, ang Shengxi Group ay ipapasa sa iyo at kay Ruoxue. Tungkol sa pamamahala, hindi na ako makikialam. Ikaw, bilang manugang ko, tinatanggap kita. Ngayon, sinasamantala ang pagkakataong ito. Gusto kong makipag-usap sa mga magulang mo tungkol sa inyong kasal at maayos na ito agad. Tianming, tingnan mo, ang mga taga nayon ay ipinipilit na ihalal ako bilang bagong pinuno ng angkan. Tianming, hindi mo ito maaaring tutulan. Tama. Ngayon, ang tatay mo ang pinakamagandang kandidato. Tay, Huwag kang mag-alala, bata pa ako. Kaya ko pang maglingkod sa mga taga-nayon sa loob ng mga dekada. Pinuno lang ng angkan iyan. Tingnan mo kung gaano ka kasabik. Ang lakas ng iyong pagnanasa sa kapangyarihan. ngayong napili na ng lahat ang bagong pinuno ng angkan, makikipag-usap ako sa lahat tungkol sa bayad sa relocation. Tianming, kahit ano pong sabihin ninyo, ayos lang. Wala kaming tutol. Tama. Naniniwala po akong hindi ninyo kami pababayaan. Tiwala kami sa inyo. Tiwala kami sa inyo. 300 milyong piso, iyan ang bayad sa relocation ng lahat. Kung tanggap ninyo ito, Tanggap namin. Marami na ito. sige, tatay, ikaw, bilang bagong pinuno ng angkan, tulungan ang lahat pirmahan ang kasunduan at ipamahagi ang bayad sa relocation. Sige. Mahilig akong maglingkod sa mga tao. Tara, kunin na natin ang pera. Ngayon wala nang alalahanin. Ang proyekto ng pagpapaunlad ng turismo sa bundok Shijiu, sa wakas, ay makakapagsimula ng maayos. Tianming, isama mo ako para makita ang tanawin sa bundok. Eto, uminom ka ng tubig. Tianming, Ruoxue, bilis. Tatay, Kami pinag-uusapan ang kasal ninyo. Tianming, Ruoxue. Ang Shijiu Mountain Project ay na-finalize na. Mapapabilis nito ang paglago ng kumpanya natin. Ang kasal nyo ay dapat nang isama sa agenda. Kuya, ang kawawang anak natin ay makakapangasawa kay Ruoxue. Iyan ay para sa pamilya nating Liu, isang biyaya mula sa ating mga ninuno. Oo, Ruoxue. Ito ay munting regalo mula kay tita. Hindi ito kalakihan, 10,000 piso lang. Eto, kunin mo. Kunin mo. Eto, kunin mo. salamat po, tita. Kung mang-api man itong batang ito sa'yo, sabihin mo kay tita, at bibigyan ko siya ng leksyon. Sige po, tita. Narinig mo ba yon? Kung mangahas ka mang-apihin ako, sasabihin ko kay tita at tuturuan kanya ng leksyon. Sige. Dahil nagmamahalan ng dalawang bata, tara, ayusin na natin ang kasal nila sa lalong madaling panahon. Mag-iinuman tayo para sa kanilang kaligayahan agad at magkakaroon tayo ng apo agad. Susunod ako sa iyo, kuya. Tianming, mula ngayon, yung mga matatandang empleyado sa kumpanya, kung magpapaka-entitled sila, ikaw na ang bahala sa kanila ayon sa nakikita mong tama. Huwag kang magdalawang isip. Ikaw ang presidente ng Shengxi Group. Okay po. Sige po. Huwag kang mag-alala, Tianming. Tutulungan kita. Pasok. Presidente, may problema tayo. Ang Shijiu Mountain Project ay nasa problema. Anong nangyari? Nagkamali ang crew namin sa operasyon at may isang manggagawa na nahulog mula sa gilid ng bundok. Hindi siya kritikal, pero parehong nadurog ang kanyang mga binti. Sabi ng doktor,
Baka kailanganin niyang putulin ang binti para mailigtas ang buhay niya. Pagputol. Mag-utos. Maximum compensation para sa injury. Kung may hiling ang pamilya, tuparin lahat. Ang demolition manager namin ay nagbayad na ng kompensasyon ayon sa iyong standards. Pero ang pamilya ng biktima ay hindi pa rin nasisiyahan. Hindi nasisiyahan. Ano ang dahilan? Itong injured worker ang breadwinner ng pamilya. Mahina ang katawan ng asawa niya. Hindi siya makakagawa ng mabibigat na trabaho. 2 anak sila. Ang isa ay nasa high school. Ang bunso ay nasa elementarya. Pero ang halagang ibinayad namin ay hindi sapat para sa kanilang kinabukasan. Kaya, CEO? Sabihin mo sa pamilya ng biktima na ang kanilang mga anak ay personal kong susuportahan hanggang sa kolehiyo. Siya? Siya nga pala, ngayong hapon, pupunta ako ng personal. Iayos mo ang mga arrangement. Big boss ko, Ruokswe, may kailangan akong pag-usapan sa iyo. ano pa bang mas importante kaysa kumain? Subukan mo. Ako mismo ang gumawa ng masustansyang pagkain na ito para sa'yo. Isa kang mayaman at spoiled na tagapagmana. Nagluluto ka para sa akin araw-araw. Siguradong mahirap yan sa'yo. Napansin mo, ikaw lang ang pinagluluto ko. Anong sasabihin mo? Tama. Kaninang umaga, isang manggagawa mula sa Shijuhua Construction Crew ng bundok ay aksidenteng nahulog mula sa gilid ng bundok. Wala na ang breadwinner ng pamilya. Mula ngayon, magiging mahirap ang buhay nila. Kaya, gusto kong personal na tustusan ang edukasyon ng mga anak nila hanggang sa makapagtapos sila ng kolehiyo. Yun lang, ikaw na ang magdesisyon. Hindi mo na kailangang pag-usapan sa akin. Ang gusto kong sabihin ay hindi lang tungkol dito. Ano pa? Ruokswe, sa maraming mahihirap na lugar, maraming pamilya ang may katulad na paghihirap. Sa mga lugar na hindi natin nakikita, maraming bata ang hindi makapag-aral. Maraming matatanda ang hindi kayang magpagamot. Kaya, gusto kong magtayo ng charity. Ang pangalan? Ang Shijuhua Mountain Charity Foundation. Tianming, ang Shengxi Group natin ay nagkakahalaga ng mahigit 100 bilyon pero para tulungan ang lahat ng mahihirap sa buong Sha Nation. Malamang imposible. Wow. Pero, kung gusto mong gumawa ng isang bagay, susuportahan kita hanggang sa huli. Ruokswe, gusto mong tulungan ang mas maraming mahihirap, pero ang pag-asa lang sa lakas ng ating pamilya ay tiyak na hindi sapat. Pero lagi akong naniniwala na ang mabubuting tao sa mundong ito ay marami pa rin basta't ang ating charity ay tunay na tumutulong sa mahihirap. Yung West Nine Flower Mountain Charity Foundation natin, ang pera, bawat sentimo ay napupunta sa mahihirap. Kung gayon, tiyak na marami pang mga taong may malasakit ang mag-donate ng pera at gamit. Maganda ang sinabi mo. Anyway, basta gusto mong gagawin natin ito bilang mag-asawa. Pangako ko, hayaan mong kumalat ang kabutihan mo sa mga lugar na salat. Ruokswe, sa suporta mo, mas confident ako. Aba, ikaw naman. Niloloko mo lang ako. Kain na tayo. Pagkatapos kumain, magpapahinga tayo, tapos mamayang hapon, sasamahan kita para bisitahin ang nasaktang manggagawa. Wow. Tumawag sa akin si Dad. Sinabi niya na tungkol sa ideya mo ng pagtatatag ng charity, lubos niya itong sinusuportahan at gusto niyang gamitin ang kanyang network. Gamitin ang kanyang mga koneksyon, pakilusin ang mga may konsensyang negosyante para gawin ito ng sama-sama. Mabuti, sa kahirapan, tumutok sa sarili, sa tagumpay, tulungan ang mundo. At pasalamatan mo si Dad para sa akin. Huwag kang masyadong formal. Pamilya na tayo ngayon. Tsaka, ito ay isang mabuting gawa na nagdadala ng magandang karma. Oo, pagdating ng panahon, sabay tayong pupunta sa mga mahihirap na lugar, maglalakad, titingin-tingin, ganoon, para maintindihan natin kung ano ang tunay na kailangan ng mga nabubuhay sa ilalim ng poverty line. Tumigil ka na. Lahat ng gastos mo sa ospital ay sasagutin ng grupo namin. Ang mga gastusin mo sa buhay pagkatapos ay ganap ding sasagutin. At pagkatapos mong ma-discharge, ang basic na gastusin mo sa buhay ay sasagutin din. Baldado na ang asawa ko. Ang buhay ko simula ngayon. Paano ang pag-aaral ng anak ko? Sinusubukan mo bang pagbayarin ng grupo namin? Sa lahat ng gastos mo, blackmail yan. Nahulog ka dahil mali ang operasyon mo. Wala kang masisisi. Sobra na ang sinasagot namin. Sobra na ang ginawa namin. Kung patuloy mo yan, wala na akong magagawa. Nabayaran ka na namin. Sa pinakamataas na standard para sa injury sa trabaho, nabayaran ka na. Kaya, magdodonate ako ng 2,000 pa. Wala na akong maibibigay pa. Ano sa tingin mo, Director Wang? Hindi na po kailangan mag-donate. Kahit umabot ito sa labas, walang magsasabi ng isang masamang salita tungkol sa atin. Hindi yan sigurado. May mga sikat na online influencers na tiyak na magpapaikot-ikot ng katotohanan.
at may mga walang alam na bystanders, baka atakihin ang grupo natin. Kayo dalawa, tama na. Mahirap ang buhay. Dapat tayong tumulong kung kaya. Kung gusto mong mag-donate, sige. Kung hindi, walang pumipilit sa'yo. Ang kaya kong gawin para sa'yo ay ganito lang. Kung hindi ka pa rin kontento, talagang wala na akong magagawa. Kalimutan mo na. Huwag mong pahirapan ng boss na ito. Sabi ko sa'yo, maaga akong aalis. Itatabi namin ang pambayad para sa eskwela ng bata. Hindi pwede yan. Kung hindi ka maayos na gumaling, magkakaroon ka ng sakit na pangmatagalan. Ano ang magagawa natin? Hindi maganda ang kalusugan ko. Hindi ako makakagawa ng mabibigat na trabaho. Sa ngayon, ito lang ang paraan. Nag-e-exam sa kolehiyo ang bata. Ito lang ang tanging paraan. Hindi natin pwedeng hayaan ang ating mga problema na hadlangan ng bata. Hindi rin iyon gagana. Sabi ko sa'yo, babalik ako at kakausapin si President Leo. Galing din siya sa mahirap na pamilya. Tingnan natin kung pwede. Mabigyan ka ng mas maraming kompensasyon. Talaga? Maraming salamat po, boss. Huwag mo muna akong pasalamatan. Baka hindi ito mag-work. Kung tutuusin, ang kompensasyon na ibinigay namin sa'yo ay nasa pinakamataas na antas na. Ito rin ay personal na utos ni President Leo. President Leo, bakit kayo personal na pumunta? May isang kabarangay ang nasaktan. Siyempre kailangan kong puntahan. Kumusta po kayo? Mas okay na po ba kayo? Medyo, okay na po. Pasensya na po sa abala, President, sa pagdating nyo para bisitahin ako. Huwag kang kabahan. Magpahinga ka lang dito at magpagaling. Ang iyong hinaharap na buhay, hindi mo na kailangang alalahanin. Shengshi Group ang mag-aayos ng lahat para sa'yo. Tama si President Shen. Kahit na may maximum compensation, ang perang ibinibigay namin sa inyo ay hindi sapat para maipagpatuloy ng bata ang pag-aaral hanggang kolehiyo. Pero handa akong personal na mag-fund ng edukasyon ng mga anak ninyo. Totoo po ba iyan? President Leo, pwede kaya? Huwag kayong mag-alala. Walang pressure. Lumaki rin akong mahirap. Alam ko ang pinagdadaanan ninyo. Opo. Tanggapin na lang po ninyo. Ang galing po! Ang babait ninyo po! Para sa mahihirap, ang tanging paraan para umasenso ay ang makapagkolehiyo. Iyan ang paraan para makaalis sa mahirap na nayon sa bundok. Wala kayong dapat ipag-alala. Siguraduhin ninyo lang na mag-aaral ng mabuti ang mga anak ninyo. Sige, iyan muna sa ngayon. Tama. Eto ang card ko. Kung kailangan ninyo ng anuman, kontakin ninyo lang ako. Salamat po, President Leo. Sisiguraduhin ko na ang anak ko ay mag-aaral ng mabuti at pagkatapos ng kolehiyo, siya ay magtatrabaho para sa inyo. Sige. Hihintayin ko. Magpahinga po kayo ng mabuti dito. May mga gagawin pa kami ni President Liu. Babalik kami para bisitahin kayo sa ibang araw. Sige po, mauna na kayo. Tandaan ninyo, laging unahin ang kaligtasan. Huwag na itong maulit. Huwag po kayong mag-alala, President. Naka-arrange na po ang lahat. Sige, pwede na kayong bumalik. Huwag ninyong gambalain ang mga taga-nayon. Pasok. Tagapangulo, Pangulo, ang Charity Foundation na inayos ninyo ay naaprubahan na. Ang paunang 50 milyong piso ay nailagay na sa special account. Mabuti. Ang head ng Charity Foundation ay natagpuan na. Hindi pa namin nahahanap ang angkop na kandidato. Kailangan tayong maging maingat. Sila dapat talaga gustong tumulong sa mahihirap. Saka lang ang bawat piso mapupunta sa mahihirap. Opo, President. Tianming, bakit hindi mo ako hayaan kunin ang role na ito? Kasi, ang grupo ay may iba't ibang bagay na hinahawakan mo. Hindi ako pwedeng magpahinga lang buong araw, di ba? Ruoksue. Ang trabaho sa Charity Foundation ay medyo stressful. Huwag kang mag-alala. Magkasama tayo, kaya nating gawin ito ng maayos. Bahala ka na. Sa ilang taon lang, ang bundok Shiju ay talagang nagbago. Dumarami ang mga turista at mamimili na pumupunta rito. Kapag maraming tao, mas marami ring gagastos. Ang mga tao rito hindi na muling magiging mahirap. Tianming, Ruoksue, bumalik na kayo. Bakit hindi kayo umuuwi? Tatay, nanay. Hello po, Lolo at Lola. Wow! Ang mabait kong apo ay lalong tumangkad. Halika, umuwi na tayo kasama ni Lolo.
Tatay, tingnan mo ang bundok Shiju, lalong umuunlad ito.